Isang group nga amateur adventurer ang nakakita ng panganib sa kanilang harapan. Kita sa kanilang mamukha ang takot, tila nagsasabing hinsapat ang bayad para sa ganitong kamatayan. Biglang umali ang ango-anin-angong system warning isang lead monster, isang higanteng gagamba ang sumalubong sa kanila. Level 40 na Poison Spider Queen, kasama ang kanyang mga anak na banta sa kalapit na nayon. Ang discard ng group, siyempre magsisigo at tatakas para mabuhay. Klasikong moves. Pero ang sosman na naka-green, hindi siya juwag, diretso siyang sumugot sa laban. Nilampasan niya ang mga gagamba, determinadong harapin ang boss habang naiwan ang kanyang mga kasama. Nakatitig lang ang kanyang madating kakampi. Tinawag siyang tanga habang nagpaplano na kung paano paghahatsyan ang kanyang gamit kapag namatay siya. Pero pa sa kanya, hinito laro lang. Ito ay laban pa sa tunay na survival. Sinubukan siyang tapakan higanteng panggagamba, isang diktang atakeng pangdurok. Sa isang kislap, sinalag niya ang atake ang kanyang espada, kinaya ang nakangilong puwersa. Nakatayo siya pero nagbabala ang system poison na siya at paubos na ang kanyang buhay. Mula sa mga damuhan, patuloy ang pangungutya sa kanya bilang isang baliw. Habang inaangkin na ng isang kanyang espada, nakailag siya sa isa pang nakamamatay na atake. Gamit ang bilis at talas, inactivate niya ang kanyang special skill, ang Eye of Insight. Tumaas ang kanyang focus, hinahanap ang perpektong butas sa depensa ng kalaban. At heto na ang inasahang pagkakataon. Isang napakalakas na triple damage critical hit ang tumama mismo sa mukha ng halimaw. Paglapag niya, handa na ang kanyang dalawang espada at ang mahiwagang gintong tanikala sa braso. Sumugat ang beast para kagatin siya, pero naisapak niya ang talim sa pagitan ang mapanjiw nito. Gulat na gulat ang kanyang mga dating kasama sa laki na pinsalang naidulot niya. Pero napansin nila ang isang bagay na itinanim niya sa lupa kanina. Nasugatan siya sa likod, duguan habang parang na lumalaw sa labanan. Plano pala niya iyon para makit ang beast sa bitag na gawa sa espada at gintong tanikala. Gumamit siya ng healing item sapat lang para labanan ng poison na patuloy na kumakain sa kanyang HP. Bilis ng pagbaba ng kanyang buhay, kritikal na ang lagay. Alam ni Grand Dream na kapos siya sa oras at mahina ang stats niya para sa laban na ito. Habang umiiwas, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang multi-hit damage sa mga gagambang nakapaligid. Pero galit na ang Reyna, nagpakawala ng malakas na atake para tapusin na siya. Nagningning ang kanyang mga mata sa talim ng focus habang hinaharap ang atake. Sinalag niya ang hatawang impact, nagpapakawala ng mga sparks mula sa kanyang espada. Humigbit ang gintong tanikala, hinila ang binti halimaw sa lupa para sa isa pang critical na tama. Mula sa malayo, nagbigay top tier advice ang kanyang mga kasama. Mamatay na lang daw siya at ulitin ang quest. Napakagaling nilang magbigay na tip. Alam ni Grand Dream na muntik na siyang mapatay ng lead monster na iyon sa isang bagsakan lang. Pero ngumisi lang siya, tinawag ang pangganib na iyon bilang warm-up lang, tunay na legend. Ang mga espadang itinanim niya kanina, sila pala ang la para sa kanyang binding chain trap. Ngayon, nakakulong na ang Spider Queen sa loob ang isang nangnining na gintong hola. Tumingin siya sa nakakulong na halimaw na sa kanya na ang control sa laban. Humigbit ang mga tanikala, nagbabaga habang pinahihina ang depensang monster. Kinumpirma ng System 0 na ang depensang Spider Queen. Tulala ang mga dating kasama niya, himakapaniwala na kaya niya ito kahit beginner gear lang ang gamit. Idineklara ni Grand Dream na kanya ang unang elite queue ng server na ito. Sumugod siya ng mabilis, parang isang anino na handang tumapos sa laban. Handa na akong tapusin ang boss na wala ng laban. Buong determinasyon, inihanda ko ang huling dagok para wakasan siya. Lumabas ang wall announcement Grand Dream, nakuha ang server first kill. Nagagulo ang chat, puro bintang napay tuwing walang jaw ako. Pero sa totoong buhay, inalis ko ang VR helmet, pagod na pagod, at dito na lumabas ang katotohanan. Nagkupo lang ako sa wheelchair, talunan at walang magawa, ko si Yang Lu. Ito ang tunay na ako sa labas ng laro. May malubak kong sakit, 6 na buwan na lang ang natitira sa akin. Masyadong mahirap kami para mabili ang gamot na magliligtas sa akin. Pero may kabigan akong nagbalang mensahe, isang larong baka, sagot sa buhay ko. New origin, galing sa kakaibang enerhiya ng isang meteorite, normal di ba? Pag-launch, naging global phenomenon ito na nilangoy ng buong mundo. Pwede kang magka-power sa totoong buhay at na-invite ako sa isang beta chat group. Kaso itong Wild Monster Chat Group, hindi ito para sa mga player. Para ito mismo sa mga halimaw sa loob ng laro. Narinig ko silang nag-usap tungko sa Heavenly God's Secret Treasure sa Beginner Village. Agad kong na-realize, itong chat na ito ang pinakamalupit kong cheat code. Sinunod ko ang tip, dumiretso ako sa lokasyon at nagsimulang maghukay. At ayun na nga nahanap ko ang Heavenly God's Secret Treasure. Pagbukas ko, bumungad ang isang amethyst sword, ang lupit gamit. Nakuha ko rin ang Eye of Insight, skill na nakakita ng kahinaan kalaban. Sa impormasyong galing sa mga halimaw na to, sigurado akong mas mabilis akong lalakas kaysa sa kahit sino. Samantala, sa chat group, nagwawala na ang puting kuneho dahil sa nanakaw na treasure. Tibay ng loob ko, gagamitin ko to para mabuhay at iligtas ang pamilya ko.
Balik sa alala ko sa ospital, nakabalaba ang pamilya ko, mugto ang mga mata. Nangako ang kapatid ko, iyak-iyak siyang magtatrabaho pa may pambayad sa gamot ko. Ang magulang ko basang nabasag. Humihinging tawad si inay dahil mahirap lang kami. Lahat ito ang nagpapatindi sa kagustuhan kong makahon sa impyonong buhay nato. Sa kasalukuyan, tinurukan ko na naman ang sarili ko mamahaling gamot. Ito na ang huli sa 3 araw. Kailangang magtagumpay ako sa larong 2. May nagbabadyang apoy sa mamata ko, hindi ako pwedeng mabigo. Humarap ako ulit sa desk ko, handa nang mag-login sa New Origin. Tiningnan ko ang chat group, nagpapanik sila dahil may malalakas na player na papunta sa village. Ang bagong impormasyong ito, nagbabilis tibok puso ko pagkakaon para magkamanyaman. Walang sang na oras, suot ang VR helmet div na ulit sa laro. Pag-login, time na patingnan ang loot mula sa Spider Queen. Binuksan ko ang inventory ko. Pagkastag nga loot, sulit ang pagod ko. Isang set na black iron armor at silver tier ring, sagot na. Napangiti ako, ito ang power boost na kailangan ko para magsimula. Biglang lumitaw ang isang maliit na system spirit. Tinawag akong master at inialok ang aking mga special na first skill rewards. Siyempre, ang spirit ng system ay isang napagandang elf, asahan niyo na yan. Binigyan niya ako ng passive skill na garantisadong critical hit kada ikatlong tira, sobrang broken nito. Nag-isip ko ng matalino, pinatago ko ang panggalan at level ko at nakakuha pang kuna cloak, handa na ang lahat. Inisip ko na, ano kaya ang pakiramdam na makaharap mo isang tunay na boss monster? Paliwanag spirit ko, ang Black Iron Gear ay top tier na para sa simula. Nakita ko rin ang evolution, amas mula sa basic hanggang Magic Diamond rank. Sabi niya, ang loot mula sa boss ay mas malakas kaysa sa kahit anong drop or diniyong mob. Pinoproseso ko ang impormasyon at alam kong hawak ko na ang benta. Sa gubat, may group plays na nakapansin sa akin, parang kikala nila ako. Ang leader nila nakasuot ang makapal na armor. Inutusan ang mga tauhan niya na humanda, sabay hingi na inspeksyonin ang gamit ko. Sinubuan ko silang tabuin, nagmamadali ako at wala akong oras sa mga laro nila. Pero hinarangan ako 2 alipors, ang kapal, honor zone na nakawan ako. Napangisi lang ako, seryoso ba silang susubok na nakawan ako ngayon? Tumawa ang leader, ang Zongheng Guild ay kinukuha lahat ng gusto nila. Nag-speech pa ang gago tungkol sa kung paano ang malalakas ang gumagawang batas. Isang klasikong villain na walang katapusan ang Doldo. Sugod ang iniyang tauhan, gustyatang turuan ako ng leksyon sa respeto. Pero iwasan ko lang ng madali ang attack, hangin lang ang nahampas niya. Habang lumalaban, tinanong ko ang spirit tungkol sa pain settings 5% lang pala. Pagkatapos pinam ko na siya, kaya ko na ang mga clown na to. Nag-isip ako ng mabilis. Inubos ko ang 10 unspent attribute points ko para sa agility. Lumabas ang stat sheet ko, ang agility ko ay umakyat na sa 30 puntos. Habang sumusugod sila, sumisigaw pa ang boss na wag masira ang gamit ko, ang babaw. Dahil sa bilis ko, naging malabong anino na lang ako, umiiwas sa bawat tira nila. Lumitaw ako sa harap ng isa, inactivate ang Eye of Insight para sa combo. Oras na para matapos to. Kumasya ang passive skill ko, triple damage critical hit, tuno ang health bar niya. Naglaho ang gago sa gulat, hindi makapaniwalang one shot lang siya. Nakita yun kasama niya at napagdesisyon ng tumakbo na lang. Tumalikod at mabilis na nagtatakbo palayo. Ang leader ng Zongheng Guild ay halos mawalan ng bite, hindi kayang tanggapin ang lakas ko. Pero walang makakatakas sa akin, sumugod ako gamit ang nagbabagang slash. Nakaabot agad ako sa pangalawang tauhan. Isang iglap na sa likod na niya ako. Sa isang malamig na tingin, ibinaba ko ang espada ko para tapusin ang lahat. Isang multi-hit combo at burado na ang pangalawang alipores, boss na lang ang natira. Tapos na ang warm-up, nakatutok na ako sa leader nila. Binigyan ko siya ng insutong papuri. Mataas daw ang defense niya. Nagalit ng husto ang leader, sumisigaw na sumugat sa akin. Nagtagbo ang matalim namin sa isang kislap, ang unang totong palitan. Pero tumama pa rin ang combo ko, isang malupit na critical hit sa mismong boss. Tulala ang leader, hin makapaniwala sa nangyayari. Ramdam ko ang panganib ang galing kalaban, nakakakilabat ang mga skill niya. On one na ito at hindi ko palalagpasin ang yabang ni Yang Lu. Biglang sumupot ang isang player ang trader na nagbenta sa lokasyon ni Yang Lu kapalit ang pwesto. At ang leader ng Zongheng Guild, ginamit lang na human shield ang bagong recruit niya. Grab ang kapang mukha, habang si Yang Liu ay kailangang tapusin ang trader. Sinamantalang boss ang pagkakataon para iswing ang zambuhalang sandata niya. Galit na galit siyang sumigo. Balak akong dikdikin ang lakas ng pagbaksak ng talim. Pero agad na sinalag ni Yang Liu ang attack. Nagtama ang aming mga amas habang tuloy ang pinsalang natatanggap magkalaban. Ay isang triple damage critical hit kidas. Sa mukhang leader ang hapdi habang dumura siya dugo. Kalmadong sumang, ayon si Yang Liu sa samon niya tungkol sa lakas, pero sa parang hindi niya inaasahan. Binalik ko sa kanya ang sarili niyang magsalita sabay baon espada ko sa dibdib niya. Habang naglalaho, sumigo pa ang leading pagiganti. Tipikaw na villain, puro salita pero walang ibubuga. Pakalis ang mabida-bida, agad na kinuha ni Yang Liu ang malut na naiwan nila.
Basura ang karamihan, pero nakakuha siyang bihirang Black Iron Tier Sweep Boot. Pagkasuot abus na nagbibigay ang dagdag na bilis. Oras na para bumalik sa beginner village. Pagdating sa bayan, hinanap ko agad ang mga malalakas na player na kinatatakutan sa Will Monster chat group. Narinig ko ang mga player na nagrereklamo may NPC raw na pumapatay sa loob ng safe zone, nakakapagtaka. Napansin ko ang isang batang babaeng nakayapak. Tinatanong kung masarap ba ang pagkain ng isang lalaki. Pinanood ko lang siya mula sa malayo. Nakita ko ang batang nagmamakawa sa isang lalaking maayos ang bihis sa harap ng bakery. Mayabang na ipinadyabang lalaki ang slice cake, puno rong mamahaling sangkap, na mga ang bata nakatitig ng diretso sa masarap na dessert. Pero ang lalaking to napakasama, tinaboy lang ang bata dahil istobo raw sa merienda niya. Alam ko na ang eksen ng to, mabiyadong pamilya. Siguradong itong espesyal na NPC na may hidden quest. Umiyak na ang bata, 3 araw na raw siyang walang laman ang tiyan. Ang maluha niya parang bumalik ang hapdi na karana sarili kong pamilya. Nalala ko ang kapatid ko noon, nagmamakawa pa sa cake na hinaman namin kayang bilin. Napilitan akong magsinunggaling noon, sinabing hindi masarap ang cake para lang hina sila umasa. Ngayon napanggiti na lang ako ng bahagya. Kahit gasgas na ang kwento, ramdam ko pa rin ang bigat nito. Humarang na ako sa pagitan ng supladong lalaki at nakawang bata. Medyo nahiyaman, inalok ko na lang na bilhin ang cake para matapos na ang gulo. Pero ngumisi ang lalaki, nagbanggit ng presyong eksakto sa laman wallet ko. Nakangisip ko sa gulat. Possible bang nakikita ang NPC na ito ang buong intoy ko? Tama ang hinala ko, lahat pero ang pinagirapan kong ay punin sa laro. Yun ang hinihingi niya. Biglang may humila sa kapa ko, pilit akong binabalik sa realid. Paglinggon ko, ang bata ang nakatingin sa akin, puno lungkot ang mga mata. Sa bawat patang luha, sinabi niyang gutom na siya, talagang nakuha niya ang simpatya ko. Kinagat ko na lang ang labi ko at pumayag sa presyo, umasang ito ang susi sa malaking quest. Sa laking ngiting supladong NPC, kinuha niya ang bayad at nagpasalampa sa pagtangkilik ko. Ubos na ang pera ni Jiang Liu, isang pirasong mamahaling cake na lang ang hawak niya. Pagkabigay niya, biglang nagliwanag ang batang nakakatakot na kulay violet na aura. Nagbago ang timpla niya, tapos ngumisi ng nakakaloko. Mukhang bilib siya sa tapangunang player na pumatay sa server. Sumabog ang violet na enerhiya, nilamon ang buong kali sa isang kisap mata. Nag-transform siya bilang Lunaria, isang babang may pakpak na kuneho, at sinabing bagsak ang ibang player sa test niya. Dahil bastos ang ibang players, tinanggaw niya ang mga ito sa laro. Dito na naksing-in kay Jiang Liu ang lahat. Siya palang NPC na pumapatay sa player kahit nasa safe zone sila. Lumapis siya ng husto kay Jiang Liu, nakangiti ng may kinalaman. Hinawakan ang baba niya, sinabing mabuti ang puso ni Jiang Liu at gusto niya ito. Isang malaking papuri galing sa isang player killer. Tumalikod siya habang may hawak na kumikinang na reward at nagsabing tama na muna ang usapan. Pinapunta niya si Jiang Liu para tapusin ang trial, mukhang maganda ang kapalaran nito. Lumabas ang quest marker sa harap niya, gulat ang lahat ng nakakita. Tulala ang ibang players sa nakikita nila. Na-realize niyang nakuha niya ang quest mula sa NPC kaya hindi mapigilan ni Jiang Liu ang mapangiti. Akala niya nakuha na niya ang isang napakauniki na questline. Pero naputol ang tuwa niya nang tingnan ng inventory, sandali ang wallet ko. Panic mode agad, sumigaw siya dahil ubos na ang lahat ng kinita niyang barya. Ngayon, wala na talaga siyang pera. Kailangan niyang ibenta ang gamit ng Zongheng Guild para pambili ng supplies. Kaya pumunta siya sa palengke ng beginner village para maglatag paninda. Dinumog agad siyang tao, gulat sa lupit ng stats gamit niya. Nagbidding war agad. Mula 10 naging 30 silver coin sa isang iglap, biglang may sumingit na bagong player. Tinapos ang bid sa alok na isang gold coin. Siya si Onimoro, leader na isang zambuhalang guild na suportado ng malaking kumpanya. Mahinahon niyang tinanong si Jiang Liu kung pwedeng sa pribadong lugar na lang mag-usap. Chill lang si Jiang Liu, ngumiti ng tipid at pumayag. Sa isang cafe, tinanong siya ni Onimoro kung solo player lang ba talaga siya na nakakuha lahat gamit na ayon. Uminom lang sa si Jiang Liu, walang sinabi, isang tunay na power move. Ipinaliwanag ng guild leader na ang gold coin ay panimula lang at gusto niyang makipagtulungan. Sa salitang pakikipagtulungan, nakuha na ni One Immortal ang atensyon ni Jiang Liu. Diretso sa punto, tinanong ni One Immortal kung alam niyang tungkol sa hidden class medal. Paliwanag niya, bukod sa basic classes, libo-libong secret at malalakas na classes ang naghihintay. Inilatag na ni One Immortal ang deal niya. Kapag nakahanap si Jiang Liu ng hidden class medal, babayaran niya ito ng mahal. Nagduda agad si Jiang Liu, bakit siya ang napili nito para sa rare drop na iyon? Paliwanag ng guild leader, dahil sa bilis ng pag-angat ng gear niya. Kitang-kita na ang galing ni Jiang Liu ay ahead sa lahat. Mukha ni Jiang Liu, so sinubukan mo lang alamin ang mga sikreto ko? Gets ko na. Sa isang pilit na tawa, iginit ni On Immortal na wala siyang ibang motibo. Sabi pa niya, si Jiang Liu raw. Pinalala sa kanya ang isang malam na solo player na nakilala niya noon.
Sabi nila na isang nilipon alamat na ito ang isang top 10 na guild. Ay isang pasaring naramdam ang pahanga sa pagitan ng mga salita. Pagkapos bolahan, direso siya sa punto kailangan niya ng kakamping malakas para protektahan ang guild niya. Tinapos niya ang alok sa pagsabing si Yang Liu ang susi sa lahat ng kailangan niya. Umalis si Yang Liu, nag-isip sa alok pero mas important pa rin ang quest ng Bunigo Demon. Sa labas, naalala niya ang Will Monster chat group tungkol sa mga Turtle sa mabatong dalampasigan. Sinilip niya ang chat lock at kumpirmado nga ang impormasyon. Nakaba ang mga pagong kaya madali silang mapupuntirya. Pero bago pa siya kumilos, may mga player na humarang sa Zania. Mag-atauhan na naman ng Zongheng Guild, nagtatanong kung anong level niya at bakit nakahide ang pangalan niya. Inalok nila siyang sumama para maging tagasalo ng damage o sa madaling salita, mid shield. Deadma lang si Jiang Liu, mas gusto niyang kumilos ng mag-isa. Mukhang hindi yata nila matanggap ang sagot niya. Nangasa ang leader nila, ang taas sa depensang mga pagong. Kahit ang pinakamalakas na amas ay halos hindi makagasgas. Sumingit ang babaang kasamaan niya. Ang Amethyst Sojo na top 1 na armas ay may 8 at 5 lang na attack. At ang nakakatawang bahagi, pinapangaralan nila ang mismong may-aring espada. Napakaganda ironin sitwasyon. Habang naglalakad palayo si Jiang Liu, tinuan nila siya bilang gahaman na solo player na babalik din para humingin tulong. Alam ni Jiang Liu na terito itong Zongheng Guild, kaya dapat si Zhang mag-ingat. Pagdating sa West Coast, nakita niya ang mga Turtle ang sabi sa chat group, sa malapit, hirap na hirap ang Zongheng Guild. 30 minuto na para pumatay ng isang pagong. Diyos ko, pinapanood lang sila ni Yang Liu habang hinahanap ang sinasabing spot kung saan nakabara ang mga pagong. Napadbad ang tingin niya sa isang malit na kagubatan sa zilid. Silip sa mahalaman, nakita niya ang tagong lokasyon mula sa chatlock. Jackpot na jackpot talaga. Isang linya mang Santoro na kulong sa isang makipot na zanan. Malinaw na nakabara ang mga ito sa pagitan ng mga bato at hindi makagalaw. Sa isang paumanhin na hindi naman totoo, tumalon siya para simulan ng pag-farm. Ang unang pagong parang bula na naglaho sa isang igla pagkatapos tamaan ng asol na liwanag. Samantala, nagdiriwang ang Zongheng crew sa kanilang matagal na kill. Ipinagmamalaki ang 8 na damage crit. Nakakaawa naman sila. Habang nayabang ang leader, may nakapansin na kasamaan niyang gumagalaw sa kagubatan. Mula sa pinagtatagwan, nakita nila ang nakakasilaw na liwanag ng i-one-shot ni Yang Liu ang ipang pagong. Natulala na lang ang buong group sa nakikita nila. Napahawak na lang sa mukha ang leader nila dahil sa lakin agwat ang kapangyarihan nila. Para siyang ipo na humahati sa mapagong. Ang lakin lumalabas na damage numbers. At zoon na nila na realize siya yung solo player na tinangka nilang going mid shield kanina. May isa kanila na nakapansin na himan lang lumalaban ang mga pagong. Nakuha na rin ng babay ang punto. May mabato palang humaharang sa mapagong sa perfectong farming spot na ito. Gusto agad siyang sugurin ng kasamahan nila para agawin ang pwesto. Pero pinigilan sila ng isa pa, baka raw talunin lang sila at lalo lang silang mapahamak. May naisip na matalinong plano ang isa sa Zongheng. Bakit hindi tawagin ang boss nila para angkinin ang spot? Gustong gusto ng leader ang ideya. Iniisip na ang papuri na matatanggap nila pag nakuha nila ang prime spot na ito. Habang ang iba ay nagpapahinga, si Yang Liu ay tuloy lang sa pag-farm. Reklamo niya ang baba na drop request items, parang basura. Buti na lang may gamit na nahulok sa mapagong, sulit na rin ang pagod. Level 6 na siya, pero ang hirap laro, lalo na ang mobs na sobrang tibay. Isang tingin sa stats niya at zoom ng bida 50 agility sobrang taas. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang Sand Turtle sa harap niya. Mas nakakatakot tingnan ang halimo kaysa simpleng sangklan nito. Pero ang pagong naipit sa mga bato at mukhang takot na takot. Akala mo matapang ka, ngayon wala ka nang magagawa. Ngumisi si Jiang Liu, handa nang ubusin ang target na wala ng takas. Isang mabilis na slash at ang kawang pagong, hindi man lang nakapalag. Pero umuga ang lupa, may lumabas na zambuhalang spiky turtle mula sa kung saan. Ibang level na ito, hindi basta-basta. Ay isang rare monster spawn, tamang-tama pa sa buring kong araw. Tininan ang chatlock, baka ito ang monster na pinapasugot ng Zongheng Guild Boss. Ito na ang Sansaku solo queue sa rare mob, ukit sa kasesan. Mula sa mga damo, pinapanood ng Zongheng crew ang pag-charge ng halimaw, naghihintay na tumakbo ako. Pero hindi ako basta-basta, mas pinili kong harapin ang panganib. Dire-diretso ang lusop ko sa beast, nakahanda ang aking espada. Sunod-sunod na slash, double triple pati critical hit, tumama lahat sa shell ng halimaw. Mabagal ang monster kaya ginamit ko ang bilis ko para umiwas sa bawat palo. Sa taas agility ko, sigurado akong kayang-kaya ko ang 4-hit combo. Tumalon ako sa hangin, ibubuhos ang lahat para sa isang mapanirang dak. Ang Zongheng crew sa zilid, hindi makapaniwala sa nakikita nila. Akala nila, ang galing ko ay kapantay ng pinakamalakas na player sa server. Pero alam ko, seryoso ang laban na ito. Ang Red Turtle may 30% pang buhay, matibay pa. May narinig akong gulo. Ramdam ko may paparating na mas malaking problema.
Si Zongheng Tinsa, ang boss ng Gyu, dala ang buong tropa pa agawin ang Q ko. Biglang sumugod ang boss pero sa isang iglap, naparada ko ang sorpresang atag niya. Inutusan ni Zongheng Tinsa ang isang zang tauhan niya na pahinaan ang monster para siya ang makakuha ng Q. Ang kapangamuka, nag-greet pa sa akin na parang bayani. Nalap pa ni ako ang rets na kumuhang gear nila, heto na ang ganti. Napalibutan na ako, ramdam ko ang pressure lahat sila ay mas mataas ang level sa akin. Iba talaga ang lakas ng isang malaking Gyu, gamit ang yaman at dami. At ang laban na ito naging mas matindi na. Samantala, ang unang group ng Zongheng tago pa rin takot makisali dahil sa baba ng level nila. Ang plano nila, hayan ang boss nila tapos agawin na lang sa huli. Tunay na katapatan sa gitna ng mga trader. Bumalik ang isang tauhang tinalo ko kanina, nagmamakawa na ibalik ang gamit niya. Umiwas ako ng madali, kamado lang sa gitna ng gulo. Sabi ko sa kanya kung napatay kita nun, kaya kung gawin ulit ngayon. Itatas ko na sana ang espada para tapusin ang lahat. Pero hinaranggan ako ng ipang miyembrong Zongheng. Nasangga ang ate ko gamit ang kalasag. Isang perfectong block na nagpabigla sa akin ng husto. Nagula sila na ang taas ng depensang gamit ko. Nanip na si Zongheng Tinsia. Nagmamadaling sumugod dala ang nagliliyab na palako. Nagtatag kung bakit hinpa ako tumatakbo. Isang malakas na tama ang tumama sa akin. Bawas agad 32 damage. Tumalsik ako dahil sa lakas impact. Pero dahan-dahan akong tumingin sa lead ng guild nila. Ilang sandali lang sumikip ang dibdib ko. Inisip ko kung may kakibang epekto ang palako niya. Pinalibutan akong mang miyembrong Zongheng Gyu. Tinatawanan ako din, nakataw lang ako. Akala nila sumuko na ako. Biglang bumalik ang isang masakit na alala. Yung oras na tinarak sa likod ko ang patalim habang nilalait ang una kong tito. Sa panaginip na to, nakapalibit sila sa akin habang pinipilit ako ni Zongheng Tinsia na ibigay lahat gamit ko. Ang kapan ng mukha, pinipilit akong magsinanggaling sa publiko na swerte lang ang pagkapanalo ko kundi ay ubusin nila ako. At ang banta nila, sobrang lupit. Sabi nila, tatambayan daw nila ang respawn point ko hanggang maging level 0 ako. Pagbalik ko sa kasalukuyan dahil sa stress, naramdaman ko na naman ang sintomas ang sakit ko sa totong buhay. Si Zongheng Tinsia, wala namang alam sa pinagdadanan ko. Tuloy lang sa pagyayabang kanyang pang-abuso. Pero naputol ang satsat niya nang makita ang gulo sa makasamahan niya. Nagtatakbo ang mga tauhan niya. Sigona na, muted daw ang Red Turtle dahil sa dami na napatay nilang guild members. Napakagaling nilang discard, di ba? At ayun na nga ang nag-level up na halimo. Rumarasada na sa buong Zongheng Gyu. Wasak ang buong Gyu. Nagliliparan ang mga player habang humihingi ang saklolo sa boss nila. Pilit na pinapakama ni Zongheng Tinsia ang kanyang mga tauhan. Sigaw niya, labing siyam na happy na lang daw ang natitira sa monster. Papigilan ang pagtakas nila. Nangako siya ng Black Iron Gear sa sinumang makakapatay dito. Dahil sa ganit, nakanap tabang ang Gyu. Handa na nilang kuyugin ang halimo. Sa sobrang kasakiman, sumugot ang buong group, nakatutok lang sa relut. Sa gitna kaguluhan, napansin nilang wala na pala ako sa kinatayuan ko. Hindi ako tumakas. Dare-diretso ako sa halimo para agawin ang Q. Alam kong hindi ako pwedeng log off. Kailangan kong tinang sakit para makuha ang gantimpala ko. Nakita ako ni Zongheng Tinsia at nang wala na siya, sigo na sa kanya dapat ang first Q. Magbabangga na kaming dalawa. Pilit niya akong pinapalis sa zan niya. Pero hindi ako atras kahit isang pugada. Sugot si Zongheng Tinsia, galit na galit dahil kinakalaban ko ro ang napakagaling nilang Gyu. Napakadali kong pari ang attack niya. Nagtilamsikan ng mga spark sa lakas impact. Nakaharap ko na siya sa dalampasigan, handa na pa sa round 2. Pero mukhang nakalimutan nilang may isa pa palang nakikipaglaban. Ang Rare Turtle nakatingin na sa amin, sawa na siyang hindi pinapansin. At imbes na ako, sinalakay na niya ang mga miyembro ng Zongheng Guild ang galing. Nakita ko ang tiempo, inilabas ko ang combo skill ko, nagniningning ang mga mata ko sa focus. Sunod-sunod na tira ang pinakawalan ko, tinapos ang natitirang 19 na HP para makuha ang kill. Mula sa mga damuhan, nanonood ang natitirang tauhan ni Zongheng tulala sa bilis ng ginawa ko. Isang wall announcement ang lumabas, idineklarang ako si Grand Dream ang panalo. Nakuha ko ang first kill ng Rare Turtle. Sunod-sunod ang reward, 3 level up, health pill at gold tier gear. Sa malamig na tingin, inubos ko ang lahat ng stats ko sa agility, sisiguraduhin kong ubusin ko ang natitira sa guild nila. Takot na takot ang natitirang mga miyembrong Zongheng Guild. Nagmamakawa silang lumayo na siya. Pero si Yang Liu, najing isang nakakatakot na unas na kamatayan. Pinapipiraso niya ang mga ito habang umiyak sila dahil sa mamahaling armor na nalalaglag. Biglang dumating ang isang bagong grupo ng mga manlalaro, mukhang naguguluhan sa nakitang masaker. Naabutan nila ang ating bida sa dalampasigan na puno ng mga bangkay at loot, pilit siyang pinapatigil. Ang pinuno nila, isang priest, sinubukang maging peacemaker. Pero si Jiang Liu, sawa na sa gulo at wala na siyang pakialam. Naglakad lang siya palayo, iniwan ang tambak na gamit ng Zongheng Guild para sila na ang magpulot. Sa wakas, nang mag-isa bumagsak siya, kailangan na niyang mag-log off para asikasuhin ang mga nakuha sa giyera.
Unang ginawa niya, minisage si One Immortal. Inalok niyang sandaang piraso ng gamit at mabilis na papunta na ang lalaki. Habang humihinga ng malalim, ramdam ni Jiang Liu ang isa pang higanting anino sa itaas niya. At siyempre isa na namang elite sand turtle, napakatindi talaga ng swerte niya sa larong ito. Tumayo siya sarkastikong nagpasalamat sa monster dahil sa perpektong timing nito. Pero alam niya ang mga sintomas. Umuatake na naman ang sakit niya sa totoong buhay at paubos na ang oras niya. Bumalik ang masakit na alalang kanyang ama, inaming hiniya kayang bayaran ang gamot. Ang mapakiusap magkanyang ina tungko sa malupit na katotohanan buhay. Pero palagi niyang inuna ang pamilya, kahit kapalit pa nito ang sarili niyang kalusugan. Balik sa laro, lahat ng sakit at desperasyon ay sumabak sa isang galit na sigaw. Sumugod siya, itinutok ang espada sa higanting bibig ng halimaw. Sa loob ng maraming taon, dala niya ang bigat bilang panganay at hindi siya pwedeng mabigo ngayon. Naging malabo ang kanyang espada, nagpakawala ng triple damage at isang malakas na critical hit. Isang alaalang lumitaw, karga-karga niya ang kapatid sa isang guhong mundo. Naalala niya ang pagturo sa malayong lungsod ng mayayaman. Isang mundong malayo sa kanilang paghihirap. Ang inosenteng hiling ng kapatid na yumaman ang naging misyon ng buhay niya. Nangako siyang magtatrabaho ng mabuti para gawing katotohanan ng pangarap na iyon. Ang larong ito, alam niyang ito ang tanging pagkakataon para baguhin ang buhay ng pamilya niya. Sa bagong determinasyon, naganda siya para tapusin ang laban. Hindi niya hayaan na mawala ang lamang na pinagirapan niya ng matagal. Sumisit siya para sa huling dagok. Hinpapayag na masayang ang pagkakataong ito. At isang wall announcement, ang nakumpirmo Grand Dream ay nagtagumpay muli. Gulat na gulat ang lahat. Ang war chat ay biglang sumabog sa ingay. Tinatawag si Grand Dream na isang Diyos dahil nakuha niya ang 3 first kill. Ang huling nakuha niya ay isang magandang kwintas, bagong bota, at isang pares makintab na guwantes. Sa dalampasigan, halos hindi na makatao si Jiang Liu, pinagmamasdan ang bungang tagumpay. Pero biglang namilipit ang mukha niya sa sakit, napagtantong mas mabigat ang naging kapalit alaban. Pinilis siyang system na mag-log out. Naiwan ang karakter niya sa isang delikadong lugar, talagang perpekto ang sitwasyon. Sa totoong mundo, ang gaming helmet niya ay nahulog at tumunog sa side. Si Jiang Liu ay nakakulot sa kama, nanginig ng malakas dahil sa paglala ang kanyang sakit. Sa matinding pagdurusa, inisip niya kung kakayanin pa bang katawan niya ang susunod na 6 na buwan. Biglang dumating ang nanay niya dala ang groceries, masayang ipinapahayang espesyo na hapunan. Tinawag niya ang panggalan nito, sumisilip sa kwarto para hanapin ang anak. Nagpanggap na ayos lang si Jiang Liu at handang tumulong, kahit naramdam ang pike. Nagtipon ang buong pamilya para kumain isang bihirang pagkakataon pa sa kanila. Pinagzaluhan nila ang kanang mabangis na halimaw na binili ang tatay niya. Inalok siyang kapatid niyang bahaging masarap na pagkain. Pero tinanggihan ito ni Jiang Liu. Mas kailangan daw iyon nga kapatid niyang level 2 awaken. Hinikayat na ama ang nakababatang anak na tanggapin ang sakripisyo ni Jiang Liu. Ramdam mo ang inspirasyon sa mukhang bata. Nangako siyang magiging level 3 para ilipat sila sa mas magandang distrito. Proud na tumingin ang ama, tiwala sa determinasyon ng kanyang anak. Pero saglit lang ang sa ito ang malupit na ralit ang mundo nila. Isang zambuhalang halimaw ang wawasak sa buong syudad. Ang tanging pag-asa, ang mataong nagising ang kapangyarihan para lumaban. May mga nakakuha pang espesyo na arts, najing mamandirigmang hinmatatalo. Dahil dito, binuong federation ang bagong kayusan sa mundo. Nakaroon malaking agwat, ang magulong lumang distrito at ang marangyang distrito ng mga elite. Sa paraisong ito, kontrolado nga mayaman ang lahat na teknolohiya at perpektong buhay. At alang ang paran pa makapasuke ang mahirap. Kailangan mong magpalaki nga level 3 awaken sa pamilya mo. Pagkapos kumain, umalis si Jiang Liu, alam niyang pera ang kailangan para mag-level up. Ang larong ito ang tanging sansa niya, kaya suot ang helmet, handa na siyang mag-grind. Pasa kinabukasan pamilya niya, nag-login siya sa mundo New Origin. Inasan na niyang ubos na ang gamit niya, siguradong ninakawan na siya. Pero pagbukas mata niya, naroon pa rin ang lahat, ligtas at buo. May mga manlalarong nakapalibas sa gamit niya, kasama ang lalaking pula ang buhok. Siya si On Immortal. Pinuprotahan niya ang magamit at pinalalaya ang lahat na magnanakaw. Alam ibang manlalaro na hinila kayang banggain ang Immortal Group. Nilapitan ni Jiang Liu ang tagapagtanggol niya, sa wakas nagkita na sila. Nakapalibot si One Immortal sa mga nasamsam na gamit. Humanga siya at namangha sa misteryosong eksperto sa harap niya. Nakilala niya agad ito bilang Grand Dream at binalaan sa panganib ng pag-log off doon. Deadma lang si Jiang Liu, may importante lang daw na inasikaso, maliit na dahilan lang yun. Diretsong negosyo, ibebenta niya lahat na nakuhang gamit mula sa Zongheng Guild. Napangganga si On Immortal sa dami. Inamin niyang hiniyama, imagine kung gano ba talaga kalakas si Jiang Liu. Pumayak siyang bilin ang lahat, kailangang group niya ang mangpanimulang gamit. At nag-alok pa siyang 5,000 star coins sa totong buhay na tulala si Jiang Liu.
Halos magsosakit ang utak niya sa numerong 50,000. Panas siyang nakakitang madolya sa mamata niya. Higit pa yan sa kinikita ng magulang niya sa isang taon, pambili na gamot at pagkain. Masayang tinapos ni One Immortal ang deal, kinuha lahat ng gamit ng Zongheng Guild. At binitwan ng classic na alok, gusto mo bang sumali sa group namin? Mas pinaganda pa ang offer, siguro daw itatato siyang paranghay sa Gyu. Sandaling nag-isip siyang Liu, alam niyang hinsiya tatratuhin ng masama. Pero magalang niya itong tinanggihan, mas gusto pa rin niyang mag-isa. Tumalang ang Immortal at inaming utos lang mabos niya ang paglapit sa akin. Walang personalan, trabaho lang. Nagiwalay kami ng mayos, nang akong magkakatrabaho ulit balang araw. Nang mag-isa na lang, binuksan ko ang inventory para silipin ang mga nakuha ko sa mapawikan. Una na ang permanent stat potion at isang solid na gold tier dagger. Sinundan pa ang silver tier necklace na may blink skill at mabigat na armor. Kumpleto na ang elite set dahil may kasama pa itong gauntlets at bota. Ngiti-ngiti ako habang nag-abang sa susunod kong paglakas. Isinuot ko agad ang lahat, mukha na akong matinding paladin ngayon. Kinumpirma ng system ang paggamit ko ng potion. Todo ang boost at nakuha ko pa ang set bonus ng elite gear. Ang stats ko sumabog sa taas at may teleport skill na rin ako. Pero ang armor ko masyadong agaw-pansin, parang target ako ng lahat. Pinagawan ko sa system spirit, cosmet overlay, pamukha lang akong noob. Sinuri ko ang gold dagger pero nakatago ang stats nito, nakakabanas. Sinubukan ko ang lahat ng mahika para mabuksan ang kakayahan nito. Baka kailangan lang open sesame. Nang walang nangyari, napasigaw na lang ako sa dagger na parang baliw. Nainis na ako, inisip ko kung dap ko na lang itong ihagis. Nang walang pag-alinlangan, inihagis ko ang gintong sandata sa langit. Matapang na discard. Lumipat ang dagger. Siguro nagtatak kung bakit ako ang nazing master niya. Bigla itong nasalong isang misteryosong kamay na tila na intriga sa sandata. Nalaki ang mata ko, himpala ako ng isa sa dalampasigang ito. Isang babang may tengang kuneho ang sumusuri sa aking dagger. Sabi niya, average lang Joe ang stats pero interesante ang skill nito. Agad kong binawi. Tinawag ko siyang demonyo. Hindi yata magandang bunggat. Nagbago ang aura niya at naging nakakatakot. Kaya napilitan akong mag-Lord Lunaria ng magalang. Kaswa niya akong tinanong tungkol sa try niya. Pinalala niya na dapat ay napapatay na akong manghalimo pa sa kanya. Mabilis kong ibinigay ang bag ng quest items. Sinabing natsamba lang ako sa dumaang buhawi. Tapos na ang quest, inabot niya ang isang nagniningning na orb bilang reward. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumambulat sa paligid. Nag-level up ako, lunod sa gintong enerhiya ng paglakas. Ibinato niya pabalik ang dagger, identified na at may stats na nakakabaliw. Hindi ako makapaniwala 10% sansa para mag 10 times damage. Grape. Nagmalaksi Lunaria na depensa appraiser ang galing gamit. Master pala siya. Nagliwanag ang mamata ko sa lakas. Japo talaga. Buti na lang pinasuri ko sa kanyang manggamit ko. Inutusan niya akong maganap, isandang batfang sa kuweba para sa susunod na trial. Nagpasalamat ako ng buong puso, sulit ng appraisal palang bilang reward. Pag-alis ko, chinek ko ang reward ko sa quest 0 coins lang pala. Nakakaasar, walang kwenta. Sa dalampasigan, nakita ko ang pera ko na parang guhit na mabilis na naglaho sa langit. Napasigaw ako sa inis, dinaya na naman ako ng mga demonyong ito at pinapulubi. Padabog akong tumakbo papasok sa kagubatan. Sumpa ko, sana naman may malaking reward sa next quest na to. Pero naalala ko, may nabasa ako tungkol sa Batcave sa Wild Monster Chat Group. Binuksan ko agad ang system window ko para mag-research habang naglalakad. Ayun, sabi sa chat isang boss sa kuweba ang may hawak hidden class medal. Nainis ako kay Lunaria ang labo kausap. Tinanong ko na lang ang spirit pasagi. Lumabas ang personal elf assistant ko, handang sumunod sa bawat utos ko. Sakot niyang enyo, binala niya akong delikado ang Batcave, pero wala nang atrasan. Dito rin daw sa kuwebang ito, nagpa-farm ang mga player ng 5 major class medals para maka-level up lampas level 10. Sabi ko sa kanya, mas mata ang target ko, yung hidden class medals lang ang hanap ko. Pero ngumiti lang siya ng nakakaloko. Classified daw ang info, napakatulong talaga. Walang tulong mula sa system o sa ibang players, kaya sariling discard na lang. Sapat na sa akin ang malaman na nandiyan ang hinanap ko. Diretso na ako sa buka ng kuweba. Pagdating ko, ang daming players na nahanap ng party sa harap ng spooky purple portal. Nagulat ako, ang daming level 9 at 10 na players ang nakukumpulan dito. May party na lumabas, nagreklamo. 10 silang wipeout dahil sa ang batlang grab. Isang lalaki ang lumapit at inalok akong sumama sa party nila per safe. Nginisyon ko lang siya ng mahinahon at tumanggi ako ng mayos. Mas mabilis akong gumalaw kapag mag-isa lang ako. Pumasok ako sa portal. Kitang-kita ko ang pagkamangha nila, parang nakita ng pro player. Pagpasok, sobrang nakakatakot at blue ang paligid, tamang-tama sa expectation ko. Sakto na para subukan ng bagong dagger ko, nilagay ko lahat ng points sa agility. Isang vampire ba't ang sumugod sa akin? Pero dahil sa stats ko, kampanteng-kampante ako sa laban na to. Sa isang graceful spin, naiwasan ko ang attack niya. Sulit ang taas agility ko.
Paglabag ko, pinahaya ko agad yung bat sa mabaga nitong attack. Napangisi aso, ito ang magiging unang test subject ko sa Loom Dungeon. Ang daga ko, parang naging blue sa bilis, sunod-sunod na critical hits ang nakuha niya. Bumoy ang bat, napakawalang isang nakakakot na claw swipe. Humiwa ang purple energy sa hangin, pero natawa lang ako sa baga ang galaw niya. Panahon na para sa konting trash talk habang nakikipaglaban. Iwazuli ng walang hirap, talon sa likod niya at saksak para sa damit. Tumlon ako palaw habang pasuray-suray ang bat. Hindi niya alam ang pinasok niya. Habang nasa naganda na ako pa ilabas ang bago kong skill. Isang Spectro Blue Wolf ang bumura sa bat, ang laki na damage numbers. Biglang may system alert, may elite monster na papalapit, nabigla ako ng bahagya. At ayun na nga, isang zambuhalang elite vampire bat na triple ang health. Imbes nang ako, sa wakas, may hamon na rin. Pero nalala ko bigla ang intel. Ang mga elite monster ay hindi nak o drop hidden class medal na kailangan ko. Tumingin ako ng maigi sa kumpo. May malit na bat sa likod, malaking halimo. Alam ko na, ang sneaky na bat ang tunay kong target, hindi tong elite na to. Samantala, ang isang party. Napapalakas pa rin na loob kung paano nga ba tatalunin ang isang bat lang. Akalang leader nila, ang gas na niya. Pero biglang napaturo ang teammate niya sa isang anino na parang kilat na duman. Si Yang Liu lang naman iyon. Tinatabas ang mga halimaw na parang basura sa daranan niya. Tulala ang group sa bilis nga pangyari. Zun nila na-realize na solo niya ang elite, hawak pa ang number 1 na daga sa laro. Nainis na dahil humaharang ang malaking bat, nagpakawala si Yang Liu na kakasilo na slash. Sinundan niya ang isang brutal na saksak sa mukha, bagsak agad ang elite monster. Nag-anunsyo ang server na kaniyang first kill. Naiwan ang kabilang party na nakatingin lang sa damage numbers na hindi nila maintindihan. Napangisi lang si Yang Liu, gumana rin ang 10 beses na damage proc ang dagger niya. Dahil tapos na ang malaking bat, malinaw na ang shot niya sa malit na ping bat na target talaga niya. Nang walang pag-alinlangan, bumusok siya ng mas malalim sa kuweba. Iniwan niyang nakanganga ang mga player sa alikabok. Biglang naging fan club niya ang kabilang party. Nagmamakawa na ay pa-carry sila sa dungeon. Kadiri ang pagiging thirsty nila, gusto na lang silang iwasan ni Yang Liu. Pero hinarangan nila ang danan niya. Litor na nagmamakawang kumapit sa hita niya, nakakahiya naman kayo guys. Habang abala siya sa mga stalker, nakatakas na ang malit na pink bat. Sa wakas, nakwala na siya sa mamakukulit, nakahinga rin ng maluwag mag-isa. Nang malinis na ang palibit, binuksan niya ang inventory patingnan ang drop elite monster. Isang archer class chain medal lang pala ang nakuha. Nomo lang na mahanap ito sa dungeon. Napabuntong hininga si Yang Liu. Hindi ito ang hidden medal na hinanap niya. Pero may napansin siya sa system screen na nabatigyo sa kaniya. Hinawakan niya ang glowing earpiece. Mukhang important ang tawag na sasagutin niya. Si One Immortal pala ang bumiling gear niya. Nagtatanong kung napa-carry siya sa Batcave. Inalok siya trabaho. 3,000 barya bawat carry. Pero kanila lahat na class medals. Agad itong tinawaran ni Yang Liu ng 20,000 kapalit ang 5 main medals. Heto ang tunay na pasabog. Sa kanya ang hidden class medal, walang tawaran. Pumayag agad si One Immortal. Humirit pa na extra kung sakaling may mahulog deal done. Pagkatapos ng tawag. Naisip ni Yang Liu na madali lang bawiin ang perang ninakaw ni Lunaria sa kaniya. Samantala, sa totoong mundo, isang kamao ang humampas sa galit dahil kay Grand Dream. Nasa opisina na naman tayo ng Zongheng Guild. Pinapagalitan ng boss tungkol sa first kill ni Yang Liu. Masyadong chill ang blonde niyang subordinate. Sabi niya mayaman sila at mahabol din iyon. Pero wala sa sarili ang boss, sinisigaw na dahil sa tagumpay ni Grand Dream, demoted na siya. Desperado siyang nagtanong tungkol kay Blood Drinking Mad Saber. Ang balak nilang i-recruit. Gustong lalaking iyon ay 1,000,000 plus 50,000 sa bawat carry na gagawin niya. Pinag-isipan itong boss, sulit naman kung mapapabagsak niya si Grand Dream. Kinumpirma ang subordinate niya. Galit na si Blood Drinking Mad Saber sa atin at gusto niyang 1 versus 1 na livestream para durugin si Yang Liu. Para patunayan ang galing nakuha na niya ang unang boss kill sa server, ang gas. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa labi nga boss. Sisiguraduhin niyang magbabayad si Yang Liu sa lahat. Pagdating sa loob ng kuweba, narito na ang bagong party ni Yang Liu kasama si One Immortal. Nagtatanong ang isang kasamahan kung ano ba ang hitsura nitong Grand Dream na kinuha nila. Sabi sa kanila, low na lang daw ito. Bigla silang itinurong ay sa makasamahan nila. Direso kay Yang Liu na kanina pa palang nakataw run. Kinuwan lang sila ng simpong ating bida. Handa na siyang simulan ang trabahong ito kahit medyo awkward ang simula. Lumapit si One Immortal at humingi ng paumanhin sa paghihintay nila. Sinuri agad ng blonde na babae si Yang Liu at nadismaya dahil mukha raw itong mahina, hindi tulad ng inaasahan. Pati ang asulang buhok na kasama ay punong-puno ng pagdududa. Hindi siya makapaniwalang ang ordinaryong lalaking ito ang magdadala sa kanila sa ride. Ngumiti lang si Yang Liu, isang matamis pero nakakalokong ngiti sa kabila ng kanilang pangmamaliit. Dahil sa kanyang kabastusan,
Binatukan agad ng malakas ni One Immortal ang asul ang buhok na lalaki para awatin ito. Nagreklamo ang lalaki na kahit mababa ang pin settings, masakit pa rin ang batok niya. Kinikilig na ang blonde na babae sa bago. Mabilis na kumilos si Yang Lu. Itinulak niya silang lahat sa hig habang humaharurot ang lila na atak sa ibabaw ang kanilang mga ulo. Isang buong kawan mang vampire bat ang bumulosok, kumikislap ang pulang mamata sa madilim na kuweba. Habang panik ang group sa biglang pag-atay. Mahinahon na binunot ang bida ang kanyang dagger na natukoy na ang tunay na lakas. Nag-alok tulong ang isang immorto, pero mabilis na kumilos si Yang Lu. Pinapapermilang sila sa kanilang pwesto. Naging malabong anino ang kanyang kikos. Umiwas-was siya sa kawan habang nagiwan sunod na damage number sa botama niya. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, inwasan niya ang lung at humiwa ng malinis sa dibdib ay isang paniki. Ang inaman ay tinaman na dagger sa mismong mukha isang personal na pagbati mula sa kanya. Tumalon siya sa ere at tinapos ang huling kalaban gamit ang 2,000 siyam na crit na talagang overkill. Habang nagliwanag ang kanyang mga mata sa lakas, kalmadong sinabi ni Yang Lu na tapos na ang trabaho. Nakataw siyang isa habang naglalaho ang mga halimo at nagising liwanag. Ang kanyang kapa humahampas sa hangin pa sa dagdag na drama. Tulala ang bago niyang party, hindi makapaniwala sa nakitang damage at sa biglang paglakas niya. May nahulog na Archimero at basta na lang ito itinapon ni Yang Lu sa kanila, utos na kunin at magbatuloy na. Napagtanto na rin sa wakas ang isang immortal ang lahat. Tinanong niya kung iyon ba ang malamat na numero 1 dagger mula sa weapon leaderboard. Starstruck ang buong tropa ang immortal. Mangha sa laking damage kahit ordero lang ang gear niya. Ngumiti lang ng tipis si Yang Lu. Inisip niya na ito talaga ang dahilan kung bakit mas guniyang mag-isa na lang. Matapos ang awkward na sandali, nagpatuloy ang party patungo sa mas malalim na bahaging kuweba. Pero bigla silang huminto. Nagbago ang timpla palibid habang nakaringin sa nakakatakot na kadiliman sa unahan. Nakaharap kami sa tatlong lagusan at inamin ni One Immortal na hindi niya alam ang daan. Kibit balikat lang si Jiang Liu, pinapipili na lang ako ang kung ano-ano. Siyempre para sa fan club ko, napakatalino ng desisyon kong yan. Biglang sumigaw ang blonde kong kakampi, puno ng takot ang boses niya. Ang kisame, puno nagtatampisaw ng mga nakakatakot na vampire bats. Habang napapanik sila at handang tumakas, pinatidyo ko muna sila ng mahinahon. May ngiti sa labi ko, alam kong nahanap ko na ang hinanap ko. Nakita ko na ang target ko, ang malit na pink na bat na nakatakas kanina. Sabi ko sa party, ito ang tamang zan. Perfect ito pa sa loot at sa quest ko. Isang kasamaan ang agad na nagduro sa halatang problema. Impossible raw na maiwasan ko ang daksa mang monster na yan ng sabay-sabay. Napanggisi na lang ako, sabi ko may plano ako at lumaw sila para hin sila taman. Ang bago kong party, hindi na nagdalawasip, takbo agad sila sa dulong bahagin kuweba. Nang malaya na ang palib, hinawakan ko ang dagger ko na nagsimulang bumakas enerhiya. Pinakawalan ko ang aking rain slash. Isang buksong asul na liwanag ang humarot patungo sa isang paniki. Pero sugat lang ang inabat ng nilalang at lumongon siya sa akin na may galit na hiyaw. Nagpanik ang party ko. Akala nila dahiyohin ko agad napatay ang bat. Gigising na ang buong swarm. Winasak galit na monster ang lupa sa kinatayuan ko, pero wala na ako run. Nag-reappear ako sa isang kislap asul na liwanag. Madali kong naiwasan ng pag-atakang galit na monster. Gulat na gulat sila. Nagtatag kung saan ko nakuha ang isang gotier skill na bling. Galing pala ang skill sa lead necklace ko. Pero may mabigat itong cooldown. Dahil may 2-minute timer ang blink, stuck ako ngayon sa harapan ng napakagalit na paniki. Kahit wala ang teleport ko, napakabilis ng galaw ko para iwasan ang susunod nitong atake. Samantala itong blonde kong kasama, kumbinsidong genius strategy raw ito para isa-isahin silang malure. Napangisi na lang ako, alam kong ang dahan-dahang green na ito ang kailangan ko para sa quest. Nag-pop up ang system kolekta na ako ng vampire bat fangs isa-isa matiyagang pagpatay. At nagsimula na ang pinakamatagal na grind sa kasaysayan, isa kong nililipol ang mga paniki. Bawat isa ay bumabagsak sa malinis at efficient na tama dagdag sa lumalaking tumpok ng loot ko. Makalipas ang 2 oras, ubos ko na ang buong swarm maliban na lang sa isang maliit na straggler. Sa proseso, nag-level up ako ng 2 beses. Lahat ng points binuhos ko sa agility. Tapos na ang seed quest. Magit 2 zangfang na ang dala ko. Nakatutok na ako sa tunay na target. Lumong at nakita ko ang party ko na relax lang sa background dahil siyempre ganyan naman sila. Yung inag merienda, yung blonde na chulok habang ako ang nag-carry. Grab ang kapal ng mukha. Hindi na ako nagbatalo, itinuro ko ang malit na ping na paniki, ang huli na nilang kailangang tapusin. Itong isang content kong kasamahan, nagsimula na silang sermonan dahil sa pagtambay nila habang ako ay nagpapakitang gilas. Ngayong handa na sila, sinabihan ko silang maghintay muna para sa cooldown ng blink ko. Pero itong blue head guy, puno yabang, nagdesisyong siya na ang kukuha sa huling boss. At ayun agad siyang pinalipad hanggang langit sa isang tira. Mukhang no ang sagot expert.
Tong Bluehead Guy, sumugod na may malakas na sigo, handang turun leksyon ang malit na paniki. Tunay na bayani, pero ang mamatang paniki, najing demonic red, hinamukhang inosente. Naiwasan lang niya ang atak sa isang vortex hangin at naiwan ang lalaki na tulala sa air. Pagkatapos, malakas siyang pinatalsik sa lupa. Nakatikim alikabok habang pinapanood lang siyang team. Ramdam ko agad na may mali, may pangganib na parating. Habang sila ay nagtataka pa sa epic fail, ang malit na paniki ay nag-transform na bilang isang dambuhalang vampire lord. Hindi na ito magiging madaling laban. Nagpapanik na ang team niya sa 4,000 hepim boss. Alam nilang dehado sila. Pinapatakbo na ni On Immortal si Yang Liu. Handa siyang magsakripisyo para lang makaligtas ang iba. Pero ang group niya, hindi sila alis. Ayos lang daw mamatay basta mag-revive sila. Yan ang discard nila. Nagmamakawa si On Immortal kay Yang Liu na pag-usaban ang mga tolong guest na kasamahan niya. Sa halip, inilabas ni Yang Liu ang pain na hinila matatanggihan. Ang sansang makakuha medalya para sa hidden class. Wala na ang prinsipyo ni On Immortal. Sunod na agad siya sa kahit anong plano ni Yang Liu. Simple lang ang strategy. Magkakalat sila inom ng potion at iwas sa mamatay habang siyang babanat. Pagkasundo, biglang sumugod ang higanteng bat monster na parang tren sa bilis. Nagpakawala ito ng purple energy slash na muntik na humuli kay Yang Liu. Tumingin siya sa beast, umiilaw ang dagger niya, pero bakit parang may mali? Ang dami niyang tira pero double-digit damage lang. Hindi man lang matabla ng monster. Nakatingin lang ang bat, nainis, parang walang naramdaman sa makiliti ni Yang Liu. Inactivate ni Yang Liu ang kanyang eye insight. Laking gulat niya, kahit anong tingin, walang makitang kahinan ang skill niya. Nagpapanik na ang party. Bakit daw ang galing nilang carry, biglang walang damage? Sigaw ni On Immortal. Kung hindi raw mananalo si Yang Liu, katapusan na nila. Samantala tuloy lang sa pag-ata ating bida. Pero parang basang noodles lang ang mangtira niya, double digit pa rin. Naguluhan siya bakit pati eye of insight. Walang mahanap na buta sa monster. Mukhang nagzawa na ang higanteng bat sa kanila. Nag-wind up ito pa sa isang malakas na purple energy claw swipe at sapu siya. Talsik si Yang Liu nabawasan na 2 zan at 14 na happy. Umalingongo ang impact sa lumakweba. Brutal ang pagkakatama. Nakaana na lang ang party sa takot. Akala nila tapos na ang kari nila. Basak siya sa lupa. May bleed effect, bawas 5 api kada segundo habang nakadagan ang bat. Dahil namoy ang dugo, susugod na ulit ang monster para tapusin ang laban. Pero biglang nakalakas ng loob ang B-team. Hinarangan nila ang monster para sa kanya. Isang napakamaling desisyon. Ininom ni Yang Liu ang lahat ng health potion niya habang alalang-alala ang mga kasama niya. Inamin niyang mahirap ito, humihingi siya ng kaunting oras para mag-isip. Sa gitna ng gulo may humawak sa balikat niya. Habang patuloy pa rin ang pagbawas ng HP niya. Ang kakampi niyang matino about ng potion at nangakong kaya nila itong pigilan. Humurit pa si Yang Liu oras. Ayaw niyang may tumawag backup, pero ngumiti lang ang lalaki, tiwalang-tiwala sila na kaya niya itong gawan ng paraan. Ang totoo at tapat na tiwalang ito hinsanay si Yang Liu sa ganito. Bago sa kanya ang ganitong klaseng suwata. Flashback sa totoong buhay, lagi siyang ang taong kailangang alagaan ng iba. Nakita niya ang sarili na pinagpapahinga, ang tingin sa kanya mahina at hindi kayang tumayo. Balik sa loob ng laro. Ang cheer nila kung gaano siya kaasahan ay kontra sa paniniwala niyang isa lang siyang mahina. Ang tiwalang ito ang nagpaalab kay Yang Liu ngayon sisiguraduhin niyang hindi siya bibigo. Habang ang blonde archer, totira sa beast pero ilang ang damage. Napakagaling talaga. Binuyawan agad siyang kasama niyang Bluehead dahil nagsayang lang siyang arrows. Teamwork na mo malilimutan. Habang umiinom ng potion si Yang Liu, tinanong siya ni On Immortal kung may plano na ba siya. Kinumpirma kong may plano ako, pero kailangan ko ang buong suporta niyo para magtagumpay tayo. Ang kailangan ko lang sa inyo, ilang sugo na pag-distract gamit ang ma-ranged attacks niyo. Nag-alinlangan si On Immortal dahil alam niyang mahirap ang pinapagawa ko sa team niya. Pero ang bidang Bluehead Guy, biglang sumugod at nagsabing siya na lang daw ang bahala. Ang plano niya, gamitin yung Archer class chain medal na nakuha lang namin. Nag-announce siyang magiging archer na siya at hiniram ang buong blonde teammate ko. Pinigilan siya ni On Immortal dahil minsan lang pwedeng mag-class change sa buong laro. Hindi nakinig sa boss niya at itinuloy pa rin ang pag-change class. Sinabihang pa ang boss na wag siyang samunan ang kapanmukha. Napabuntong, hininga na lang ako at sinabihang ang archer na ibigay na ang bow at wag nang magsayang arrow. Sa isang iglap, naging apprentice archer na ang mukong. Akala mo naman may gagawin. Ngayon ay tinatawag na siyang Immortal Jiu. Nagpost pa ang lolo niyo, feeling bida. Ang bat monster naman. Sinalubong agad ang bagong archer and dive bomb attack. Ang yabang pa rin ni Immortal Jiu. Itinutok ang kumikinang niyang pana sa monster. Binitawan ang arrow, tumama ang enerhiya sa mismong mukha monster. Sa galing niya, nakagawa siyang 6M damage. Grep, nakakamanga ang hina. Tuwa pa siya kasi mas mataas damage niya sa akin. Napaka-inosente talaga.
Tinitigan lang siya ng Bat Monster, walang kabilib-bilib sa damage niya. At sa isang iglap, nawala ang tapang ni Immortal Jew at nagsimula ng humingin sa klolo sa kin. Lumipad ako paitaas at nagtan. Nakuha ko ang attention monster mula sa takot na archer. Pulang mata halamaw na katutok na sa kin, sakto sa plano ko. Napangisi na lang ako, nahanap ko na ang kanan niya. Sa mata pala ang target. Tumam ang ate ko ng 5-9 damage, tama ang hinala ko. Sa ibaba, mukhang napanik na ang archer dahil sa salit na damage niya kumpara sa kin. Habang nasa ibabang ulong beast, inutusan ko si Immortal Jew na sa mata tumira. Ganadong ganado, sumunod ang lolo at naganda ang panibagong tira. Nakatama siya ang 20 damage, akala mo naman henyo na siya. Hay nako, talaga naman. Ang ibang party members, gulat na nagtutulungan na kaming dalawa. Tuloy-tuloy lang ang pressure ko. Sunod na slash sa mahinang bahagi ng beast. Isa pang malakas na hit pasas 4 damage. Unti-unti nang naubos ang buhay ng boss. Pero si Immortal Jew nagseselos na naman. Reklamo pa na kinukuha ko raw ang spotlight niya. Tinawanan ko na lang siya at hinayang tumira ulit kung gusto niya. Feeling bida na naman siya, nag-charging special arrow para sa kanyang moment of glory. 50 damage lang kinalabasan. Sangang effort na Master Archer na 2. Pinagtatawanan na siyang makasama niya. Sinabiang niya lang ang maitong manahimik. Sawa na ako sa palabas na to. Tapusin natin. Itinas ko ang aking dagger para sa huling dagok. Isinaksak ko ito sa mata halimo isang napakalakas na critical hit ang tumapos sa laban. Umaling ang huling atunggang Bat Lord bago ito naglaho at naging blue data particles. Patay na ang boss at bumos ang samun-sharing loot orb sa palibit ko. Pero imbes na matuwa, nakaramdam ako ng pagkadismay. Hindi man lang nakproc ang 10 times damage nga dagger ko. Sa kabilang banda, proud na ay pinagmamalaki ni On Immortal sa team niya na ako ang nahanap niyang god tier player sa tabi-tabi. Tiningnan ko ang malut at laking gulat ko dalawang legendary light orbs ang bumungat sa kin. Hidden class change medals pala ang nakuha natin. Iya pa sa Wind Whisperer at iya pa sa Druid. Tomblon na kasama namin, halos himatayin na sa sobrang excited. Hindi siya makapaniwalang mang hidden class medal nga ang hawak namin. Kita mo sa mamata niya ang pag-asilaw sa yaman. Jackpot talaga. Habang nagdiriwang sila, kamado kong sinabi na kukunin ko ang at ibibigay sa kanila ang natitira. Na kunwaring noble si On Immortal, kesyo masyado delikado ang mission kaya hiniya deserve. Dapat daw sa akin na ang pahong medalya. Pero lalaki ako sa salita, kaya inabot ko sa kanila ang Druid medal. Panggako ay panggako. Biglang sumingit si Immortal Jew, nagmamayabang na dapat daw sa kanya ang reward dahil sa hard work niya, ang kapal. Pero bago pa siya makatapos, isang matalim na tunong humahagibis na talim ang bumasak sa hangin. Napanggangga na lang si Immortal, Jew nang tumagos ang isang zambuhalang pink crystal sword sa katawan niya. Tulala ang buong party niya sa gulat, hinsila handa sa biglang pagsalakay. Sa likod niya, tumayo ang isang lalaki. Mayabang na naka-armor at walang pakialam na sinabing sa kanya ang mga loot. Habang naglalaw si Immortal Jew, tinawanan pa niya ang group dahil sa mabasurang gamit nila. Nakilala ni On Immortal ang curse sumigaw siya na may non-interference pack ang dalawa nilang group. Taong si Blood Drinking Mad Saber, ngumisi lang, accusation niya, ninakozo namin ang gear na nahulog yun niya sa pampang. At ngayon, dinala na niya ang buong tropa niya. Galit na galit dahil nakipag-team up daw si On Immortal sa morto na kaway nila. Nakapalibot ang crew ni Mad Saber, halatang kampante dahil siya ang mauna sa unang tira. Ang kapal ng mukha nilang magbigay ng ultimatum, ibigay daw ang medal at gear para mabilis ang pagkamatay namin. Puno ng galit si One Immortal, isinigaw ang pangalan ng guild na traitor na nanaksak sa likod nila. Pero kalmado lang akong humakbang sa harap niya. Sabi ko, ako nang bahala sa mga clown na to. Pinagtawanan lang ako ng peak air, minamaliit ang 4 na first skill achievements ko. Ipinagmalaki niya ang kanyang dambuhalang kristal na espada, akala mo naman kung sino. Buong-buong tiwala sa sarili, hinamon niya ako sa isang one-on-one na laban. Biglang nagbago ang mukha ni One Immortal. Napagtanto niyang hindi lang basta piker ang kaharap namin. Ang taas ang tingin niya sa sarili, sinabing hindi raw ako karapat-dapat na makalaban siya sa forums. Lumabas ang tiro niya Blood Drinking Mad Saber. Bagay na bagay sa isang bida-bidang kontrabida. Agad kong nahalata ang sikreto niya. May gamit siyang malakas na hidden class. Mas malala pa, nilabas na mga kami niya ang makamera drone para i-live stream ang pagkatalo ko raw. Itinapa ni Mad Saber ang mukha niya sa kamera. Opiso na niyang hinamon si Yang Liu sa isang pampublikong duelo. Uminit ang buong game forums dahil sa balitang maghaharap na ang dalawang malamat na solo player. Walang alinlangan na tinanggap ni Yang Liu ang hamon, habang Topidyo naman ang mangkasama niya. Balisa na nagpapaliwanag si One Immortal. Sabi niya, ang kalaban ay isang paranoid na psycho na critical damage ang build at hindi pa natatalo kailanman. Nakangisi lang ang Pika, kampanteng-kampante sa kanyang hidden class at crit build na kayang magpahirap sa kahit sino.
Sa desperasyon, pinapagamit na ni Onimoro ang medal kay Yang Liu para makaroon din siya ang sariling hidden class. Nakikisyo na rin ang buong party. Nakasasalay sa kanya ang tiwala nilang makakagawa siya ng milagro. Nakatitig lang si Yang Liu sa dalawang lumulutang na class medals. Binabalance ang lahat opsyon niya para sa paparating na laban. Inabot na ni Yang Liu ang mamedal kay One Immortal. Tiwala siyang hinsiya matatalo sa bakbakan na crit. Nanding seryoso siya, hinro dapat padalos-dalos dahil mambyadong seryoso ang kinalabasan na laban. Pagharap niya sa Zambuhalang ang chat sa stream ay nakuha agad ang atensyon sa kakisigan niya. Nakagulo na ang buong forum. Hype ang bakbakan sa pagitan ng first kill player at ng top solo act. Mayabang na inalok ni Blood Drinking Mad Saber na maghil muna siya dahil bawal daw ang sumuko. Pero ang bida natin hindi na kailangan dahil handang-handa na siya mula pa kanina. Umalingaw ang sigaw ng PKR bago siya sumugod, kumikinang sa dilim ang kanyang crystal sword. Nagpakawala siya ng pink energy slash na nag-iwan ng malalim na hukay sa sahig ng kuweba. Maling si Yang Liu ay nagulat sa bilis at kalaban. Ang mabagong kasama niya, nanonood ng may takot at sumisigaw na mag-ingat ang kanilang expert. Pero si Yang Liu parang wala lang, graceful na lumundag sa ibabaw naglalagablab na attack. Ginamit pa niya ang espada ng kalaban bilang tuntungan patumalo ng matas. Napahanga si Blood Drinking Satsaba sa bilis ng reflect ni Yang Liu. Bagamat tinawag pa rin niya itong hanga, sa sandaling iyon, nagliwanag ang eye insight ni Yang Liu, sinusuri ang bawat galaw ng kalaban. Nakapagpakawala siyang dalawang mabilis na tama, pero 1-8 damage lang ang naitala, halos gasgas lang sa health na kalaban. Na-block ni Blood Drinking Mad Saber ang ikatlong hit gamit ang kanyang gauntlet, naglalabasan ng mga spark sa impact. Gulat na gulat si Yang Liu dahil tuluyang napigilan ng kanyang follow-up attack. Agad siyang lumayo gamit ang kanyang bilis para pag-isipan muli ang kanyang diskarte. Nagwawala ang mga manood sa stats na nakikita nila, pero inisip pa rin nilang matatalo siya dahil sa lead ng damage niya. Napalitan muli sila mang suntok at nakatama ulit si Yang Liu. Ilang mabilis na jab ang nabigay niya, pero ang damage ay nakakarismay sa baba. Nainis na siya. Na-realize niyang kayang i-block kalaban ang mang-crit niya at hindi pa ito gumagamit kahit isang potion. Sa kabilang banda, si Blood Drinking Mad Saber ay nakangisi na parang baliw. Tang lang siya ng tang sa bawat tama na parang walang nangyayari. Mula sa zilid, mayabang na inanunsong guild leader nila na nabasa na niya ang pattern ni Yang Liu. Simple lang ang grand strategy ng taong ito. I-block lang ang ikatlong hit at magiging wala ng silbi ang damage yung bida natin. Ang stream chat naman, tinatawag ng disotman si Yang Liu habang todo, Fury kay Blood Drinking Mad Saber. Inutusan na guild leader ang tropa niya na i-camp ang revive spot para patayin si Yang Liu hanggang mag-level 0. Napakagandang sportsmanship. Lumalabas na lahat ito ay corporate scheme para ma-recruit si Blood Drinking Mad Saber at makakuha ang promotion. Tunay ngang isang visionary. Balik sa laban na iwasan ni Yang Liu ang isa pa sa mga OA at flashy na swing ni Blood Drinking Mad Saber. Pinagpapawisan na ang bida natin, aminin man niya o hindi, kahit ang max speed niya ay hindi kayang pasukin ang depensa ng lalaking ito. At para lalong mang-asar, nagsimula ng mag-regenerate ng health si Blood Drinking Mad Saber. Nagmamayabang siya na kaya niyang basin bawat galaw ko. Sabi makakampi niya, hidden class Kyuzaw yon na nag-ihil sa kanya kapag nasasaktan. Sa baba unti-unti nang kinakabahan ang mga kasama ni Yang Liu, bakahin pala nila kaya ang kalaban. Seryoso na ang Blood Drinking Mad Saber, tinawag akong basura at nak-chart na malakas na crit. Umilo na ang mamata niya, punong-puno kayabang habang kinakaga ang kanyang ultimate move. Pumutok ang pulang aura sa palibid niya at nagpakawala ang isang nakakakot na sigo. Alam kong hinko pwedeng hayang matapos ang kas niya, kaya sumugod agad ako papigilan siya. Sunod-sunod ang attack ko, pero parang kinakan lang niya ang damage na parang merienda lang. Umilo na parang Christmas tree ang demonyong ito, pinapatahimik na ako ng tuluyan. Napatingin lang ako ng gulat mukhang nakamali yata ako ng tansya ngayon. Nagpakawala siya malakas na energy wave, napilitan akong umiwas habang nasa air. Pagbagak ko, na-realize kong yung blink skill ko ang nagligtas sa akin sa tiyak na pagkatalo. Tawa lang ng tawa ang pika nato. Pinagmamalaki niyang mas mabilis ang cooldown na skills niya kaysa sa akin. Pero sinusuri ko na ang galaw niya, sigurado akong may butas sa pagitan ng mga atake niya. Umilo ang daga ko, sumugod agad ako sa gitna ng laban, walang atrasan. Tinaman ko siyang sunod-sunod, pero ang lilit lang damage na lumalabas. Lalong nagalit ang Mad Saber, sigaw na mamatay na ro ako ang ingay. May tumamang Galburst, umabot 4 na 15 damage ang bawas sa akin. Tumasik ako sa impact at sa isang sandali, akala ko katabusan ko na. Nakala ako ng konti, pero kitang-kita na ang pinsala sa katawan ko. Dos na lang ang hape ko, napilitan akong uminom potion pa humaba ang buhay. Tutuang-tuwa ang Mad Saber, ngumisi na parang baliw na nakakuhang bagong laruan. Sa zilid, wala nang paasa ang party ni Onimortal, hina sila makatingin. Samantala, ang giyo na kalaban.
Nagdiriwang na agad at nagpaplano ng victory parade. Sabi nga Matt Saber, hanggang dito na lang ang pangarap ko at simula ng era niya. Nangungutya pa siya tungkol sa gamit ko, pero mas lalo lang akong na-focus sa daga ko. Inamin ko sa sarili ko na malas ito, pero nagliyab ang mamata ko sa bagong determasyon. Pumwesto ako ng mayos, alam kong oras na pagumana ang gumana. Akala nga Matt Saber, desperado na ako. Tinawag pa akong basura dahil hindi ko raw matanggap ang talo. Nilapitan ko siya ulit, ulit na mahinang tama habang nahanap ang pinto para makapasok Sumigo ako na isang tama lang ang kailangan ko. Gumana ang passive ang daga ko. Boom, halos 4,000 damage ang crit na lumabas. Nabawasan ng malaki ang happy niya. Nanlaki ang mamatang Matt Saber sa gulat, hiniya maproseso ang nangyari. Habang naglalaw siya na parang pickles, lumapag ako ng mayos one-shot kill. Ang digital ghost niya, sigaw ng sigaw sa galit, hinmatanggap na sira na ang record niya. Mula sa mga nanonood, gulat na gulat ang mga kasama ko sa daming damage na yun. Pati ang team ni Onimmortal ay hindi makapaniwala na nanalo talaga tayo. Nagwawala ang chat sa stream, na-realize nilang passive lang pala yon at hindi skill. Ang guild leader nga Matt Saber, nangingit na sa galit, hindi niya matanggap na napahiya ng ganun ang star player niya. Sa sobrang hiya, inutusan ko silang patayin ang livestream bago pa lumala ang eksena. Pagkalipas ilang sandali, sinuri ko ang loot ko isang kalasag at scroll. Jackpot, nakuha ko ang hidden class medal na Edgebreaker at isang rare na treasure map. Naputol ang seko nang dumating ang isang lalaking naka-armor at inagaw ang gamit ko. Buong party niya sumugot agad. Akala nila mahina ako, handa silang pagtulungan ang mga isa nilang biktima, pero may humarang sa brawler nila. Pinatidyo ang attack at pinalaya sila agad. Tinaman na matinding crits ang armored guy. Gulat na Immortal Group pala ang kinalaban niya. Ngumisi lang ang fighter nila, binalik sa kanila ang sarili nilang filosofiya sa laban. Ang toto, kakatalo lang. Nila ang sarili nilang boss bago nila nakita ang loot ko. Ngayong pabor na sa akin ang sitwasyon, hinayan ko silang makuha ang tira-tirang loot. Ang dalawang natitirang goons ay naghahanda na, sinusubukang depensahan ang sarili nila. Bigla silang panik, sumisigaw na hinila kaya ang lakas and damage na yan. Galit na galit ang leader nila, pinipilit silang huwag tumakbo at lumaban. Pero tinalikuran nila ang leader nila, habang pinapanood ko lang ang nakakatawa nilang pagtakas. Sa zilid lang, pinagtatawanan Immortal Crew ang yuwag na pagpapakita ng mayon. Wala na ang banta, inilabas ni Onimmortal ang dalawang class medals na iningatan niya. Ibinabalik niya ito nang may pasasalamat ngayong tapos na ang laban. Bilang balik favor, ibinigay ko sa kanya ang medal at gauntlets mula sa blood-drinking Matt Saber. Kasama sa loots ang Edgebreaker hidden class at napakagandang gauntlets. Akin ng isang medal, alam kong para sa bilis ang class nito sakto sa akin. Naging emosyonal si Onimmortal at humingi ng hug na agad kong tinanggihan. Sinubukan pa akong i-recruit ng kakampi niya sa Immortal Tech Group. Magalang ko silang tinanggihan sa ngayon, pero nangako ako na sila ang tatawagan ko kung sakaling sumali ko sa organisasyon. Bilang pasasalamat, nag-transfer si Onimmortal ng nakakagulat na 100,000 star coins. Napangangako sa laki ng bayad nila hindi makapaniwala sa nakikita ko. Sinubukan kong tumanggi dahil 20,000 lang ang napagkasunduan namin kada tao. Pero paliwanag ni Onimmortal dahil sa akin nakakuha sila ng katutak na medal sa kuweba. Sabi niya, ako ang dahilan kung bakit naging top tier ang group nila sa isang gabi lang. Bukod pa ron, dahil natalo ko ang pinakamalakas solo player, akin na ang titulong yan. Inamin pa ang lalaking 2. Nagustong makipagkaibigan ang management nila sa akin, kaya investment ang tingin nila rito. Tinanggap ko na ang pera, habang naisip na akong mamasasarap na pagkaing mabibi ko. Tapos na ang trabaho, napalam na ako sa mabago kong kaibigan, handa nang gamitin ang map. Agad na tinanong blonde na kasamahan ang boss niya kung bakit hiniya pinilit na makuha ang kanilang expert. Pinagtripan lang siya nito dahil halatang gusto lang niyang mapalapit sa bago niyang idolo. Huli siya sa akto. Pinanood lang siya ni boss na maglakad palayo, masaya siyang kakampi nila ito. Dahil si Jiang Liu ay nakatagdang maging isang alamat. Mag-isang pumasok si Jiang Liu sa isang nagyelong kuweba, nagtataka kung saan ang patutunguhan nito. Kakaiba, walang ibang players dito, tahimik at nakakilabot ang ginaw. Ramdam na ramdam ang lamig, kitang-kita pa ang singaw ng hininga niya. Napapaisip tuloy siya kung gaano ka-realistic ang physics ng game na ito. Biglang sumulpot ang matatalim na yelo mula sa lupa na kapalibot sa paanan niya. Gulat na gulat siya na freeze ang mga paa niya sa sahig hindi makagalaw. Isang dambuhalang anino ang bumalot sa kanya, ramdam mong may masama na talagang mangyayari. At lumabas na ang halimaw may kasamang tili at bungang puno ng bangungot. Isang zambuhalang muted ice bat demon ang humarap sa kanya. Level 25 war boss, muntik na mawala sa sarili si Jiang Liu sa gulat. Hindi dapat nandito ang ganito kalakas na monster sa area na ito. Umalang-ango ang boses halimaw, naghahanda na itong frost attack mula sa ta.
Nagpakawala ito malakas na wave yellow, wala na siyang magagawa kundi dumpensa. Pinagpapawisan na siya, mas nakakakoto kesa sa na nakalaban niya kanina. Umong ang East Demon, nakatitig ang nagbabagang mamata sa kanya wala siyang kawala. Napakalaki halimaw sa harap niya, kitang-kita kung gaano siya napasubo ngayon. Silipin mo ang paniya nakaban pa rin sa yellow, walang matakbuhan. Dahil walang choice, nagsimula na magpanik si Yang Liu. Akala niya dito na matatapos ang lahat. Wala nang takas, naisip niyang gamitin na lang ang class meadow kaysa mamatay at mawala ang gear. Lumabas ang system window pa sa Wind Whisperer class change, handa na siyang tanggapin ito. Pero bigla ay isang misteryosong boses at makaden ng kulay ub ang pumidyo sa Giant Ice Bat. Hindi na makakilos ang halimo. Lutang si Jiang Liu, nagtataka kung sino ang sumaklolo sa kanya. Isang spell ang naglabas ng kidlat handang sunugin ang lahat hanggang maging abo. Isang malakas na tama ng kidlat ang nagbawas ng halos 11,000 damage sa boss. Hindi makapaniwala ang ating bida na pasigaw sa laki ng damage number na nakita niya. Isang babang may mahabang buke na kulay ub ang lumitaw. Tinanong lang siya kung ayos lang ba siya. Si Lunaria na may bunny ears, inutusan siyang mabuhay sa tatlo niyang attack. Napagagaling may papapkwi pa ang lola niyo. Nag-error ang utak ni Yang Liu. Hindi niya alam kung bakit nakakaganito. Walang pasabi, bigla siyang sinugod ang isang supercharge na suntok sa mukha. Tumigil ang kamao niya, 1 pulgada lang ang layo, isang nakakatakot na kontrol sa lakas. Sa isang iglap, nasa likuran na siya, napilitan siyang gumamit ng speed skill para makaiwas. Muntik na siyang mamatay sa isang tama, napakabilis ng babaeng ito. Habang tulala, hindi niya may proseso kung gaano kasindak ang lakas ng babaeng ito sa labanan. Pinunapa niya ang galaw ni Yang Liu. Mabilis daw siya pero mayadong umasa sa skills. Kahit ang kanyang Eye of Insight ay hindi na makasabay. Parang bula na naglalaw ang bawat galaw nito. Pilit niya itong hinanap, pero nasa likod na naman niya ang babae. Isang napakabilis na sipa ang muntik ng tumama sa ulo ko, kaya napayuko ako pa makaiwas. Habang nakadapa, binilang ko ng malakas pang 2 tira na niya yun. Mukhang hanga si Lunaria dahil nag-instinct agad ang pag-iwas ko. Nakapatong lang ang zambuhala niyang espada sa balikad niya, hamon pa niya, iwasan ko ro ang hataw niyan. Agad akong nagreklamo ang daya, bawon naman dapang armas. Sa isang nakakatakot na ngiti, ibinagsak niya ang zambuhalang espada para sa huling hirit. Sobrang bilis niya, parang at image na sa palibit ko. Pinagandan ko na ang lahat, kailangan kong harang ang attack na to para mabuhay. Nagbabalik sa isip ko ang kanabuma sa bawat galaw ko na parang binabasa lang ang bukas na libro. Noon, ang sarili kong Eye of Insight ay ginamit palaban sa akin. Hinayan ko lang siyang hulan ang bawat attack ko. Nilagay ko ang sarili ko sa posisyon niya at gamit ang kumikinang kong mata, kinalkula ko ang perpektong counter para sa huling dagok. Nagdesisyon akong salubungin ang atake niya, tinitira ang kaysa ay isang kahinan sa depensa niya. At nagtagumpay ako, perpektong sinalag ang zambuhalang espada niya gamit lang ang malit kong dagger. Napakagandang skill check, di ba? Lumabas ang window, quest complete at tinanong ako ni Lunaria kung tatanggapin ko ba ang manang templo. Si Yang Liu halos lumipat sa tuwa habang ipinagdiriwang ito. Natapos ko na ang lahat quest niya at sa wakas, makukuha ko na ang napakalakas na class. Agad kong tinanggap ang alok niya, halos magmakawa na maling estudyante niya para makuha ang mabago kong kapangyarihan. May mapaglarong ngiti, inilabas niya ang espesyo na class na nakuha ko mula sa templo niya. At ang grand prize, bar lang naman, isang mahiwagang musikero. Tulala lang ako habang nakatingin sa emblem. Sa isip ko, mukhang mas mahina ito kumpara sa Wind Whisperer class na mayroon na ako. Dahil sa kayabang ko, ginamitan ako ni Lunaria ang Furious Nogi. Pinapagalitan ako dahil hindi ko raw pinapahalagan ang kanilang natatanging mana. Binanggit niya na hinaman pala masama ang Wind Whisperer medal ko, kaya agad ko itong sinubukang bawin. Pinuri niya ang aking Heavenly Fate. Mas lalo niyang pinuko ang curiosity ko tungkol sa misteryosong attribute na sinabi niya noon. Ipinaliwanag niya ng palihim na ay sa itong hidden looks na nakatali sa tadhana ko, susi para mabuhay ako. Si Lunaria patuloy sa pagbibigay ng pahiwatig tungkol sa tadhana ko. Ang Heavenly Fate ay may katumbas na presyo at ang rason ko kung bakit ako narito ay kakiba. Tapos, bigla na lang niyang tinanong kung ang tunay na katawan ko sa mundo ay malapit na bang mamatay na bad trip na tanong Nagsosakit ang utak ko, napatanto na ang NPC na ito ay alam ang tago kong sikreto. Agad siyang bumawi. Sabi niya, delikado ang sobrang impormasyon at mag-focus na lang muna ako sa class chain ko. Hawak ang emblem, naisip ko kung ito na ba ang susi para maisolba ang buhay ko. Sa isang iglap o liwanag, kinumpirma ang system window na ina akong Bard Apprentice. Tapos na ang class change at ramdam ko na ang daloy ng bago kong kapangyarihan na sana ay malakas. Tingnan ko ang stats ko pero wala namang nagbago. Nakakadisma, hindi man lang umangat. Excited kong tinanong ang tungkol sa mabagong combat skills ko. Umasang makakakuha ako mang malalakas niyang galaw. Pero dinurog ni Lunaria ang mga pangarap ko. Sinabing ang mga bard ay support class lang na walang ultimate skills.
Tumigil ang mundo ko sa dalawang pinakagnatakutang salita sa gaming support class. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumigo ako na niloko lang akong bago kong guro. Hindi man lang siya natinag at inalok pa rin akong turuan 3 skills. Pero sinubukan ko pa ring makipagtawaran pagawin itong anim. Humantong ang negosasyon sa banta niyang hina ako tuturuan, kaya wala akong nagawa kundi pumayag agad. Siyempre, may kapalit ito. Bawat skill ay may entrance fee na 20 gold coins. Nung nagreklamo ako sa presyo, nag-alok siya ibang paraan bayad at kinuha na lang ang amethyst sword ko. May lakas pa siya ng loob na punahin ang pagkakagawa ng espada bago ito tanggapin bilang bayad. Kinumpirma ng system notification na may bago na akong skills kaya ayos lang natuloy ang transaction. Naiwan akong nangingit-ngit sa galit. Napagtanto ko na ang bagong master ko ay isa palang demonyo na mahilig magnakaw ng mga makintab na gamit. Pag-check ko sa mga skill description, napagtanto ko ang lalakas pala ng mga buffs at debuffs na nakuha ko. Siguro naman, hindi rin pala ganito kasama ang diw na to. Tiningnan ko ang mga bago kong skill at muntik na akong mawalang malay sa lupit ang mabuff at debuff. Naniwala na ko sa lakas ng Bard class, habang si Lunaria naman ay tuwang-tuwa sa pagbabago ang tingin ko sa kanya. Pagkatapos ng utos na mag-training at magkita ulit kami, dahan-dahan na siyang naglalaho. Naiwan akong mag-isa sa loob ng kuweba. Ang dami ko pang gustong itanong pero isinantabi ko na lang muna para sa susunod. Paalis na sana ako nang may mapansin akong kakaibang liwanag mula sa kaibuturan ng kuweba. Sinuri ko ito at nakita ang loot na naiwan ng Giant Icebird Demon na tinapos niya kanina. Isa itong hidden class medal at para naman ito sa Ice Archer. Swerteng-swerte na talaga ako. Nakangisi ako habang hawak ang bagong prize. Hindi ko alam na nakamasid pa rin pala ang master ko. Sobrang interesado siya sa Heavenly Fate ko sabik na makita kung paano ko babaguhin ang tadhana ko. Sinundan ko ang daan hanggang sa makita ko ang liwanag mula sa labasan ng kuweba. Paglabas ko, hinayelo ang bumungad, kundi ang napakagandang meadow na Illusion Dream Plains. Sandali akong huminto panamnamin ang kapayapaan sa gitna ng maparu-paro. Pero biglang nabasag ang katahimikan ng may sumigaw sa akin. Galit na tinatnang kung paano ako nakalabas ang kuweba. Hinarangan ako 2 player mula sa Team 1-2, kesyo sa kanila ro ang teritoryong to kaya dapat na akong umalis. Kilala ko ang pangalan nila be sa usapan namin ni Onimorto. Alam ko namang nandito sila para sa boss na matagaw ng patay. Bago pa man ako makapagpaliwanag, pumutok ang lupa sa lakas sa pag-atake sa kanila.